ano po bang hiwagang nababalot sa mga taong sira ang kaisipan. Apo, at saka yung mga bulag o bingi na pinanganak na mga may kapansanan na parang wala nang silbi. So, mali po yung perception natin na walang silbi yun. Halimbawa, atin nyo halimbawa, ang asawa mo bulag. Napakalaki ng silbi nun. Ang asawa mo bulag, napakalaki po ng silbi nun. Dahil dun sa asawa mong bulag, makikita ng Diyos, banal ka talaga eh. Mahal mo siya kahit bulag, nagsisilbi ka, pinagsisilbihan mo siya. Tayo po kasi, kung maintindihan natin ang halaga ng buhay, ang buhay po kasi, we do not live for ourselves. That's the principle. We must live for a great purpose. Maaari, you live to serve God, para kandilihin ang mga asawa mo at mga anak. Ganon, paglilingkod sa Diyos yun eh. Kaya po hindi naman ang ibig sabihin, kung ang isang tao bulag, wala ng silbi eh. Unang-una, yung bulag, yung pipi, yung bingi, burden natin yun eh. Dahil sa mga yun na ipapakita natin sa Diyos ang ating compassion, pagmamahal sa kapwa, maliligtas tayo. Pag natuto kang magmahal, maliligtas ka eh. Magiging dapat ka sa Diyos eh. Kung walang bulag, walang pipi, walang bingi, wala tayong pagsisilbihan ganun, pare-pareho lang tayong mga tao, we cannot show mercy. Hindi magagamit yung mercy. Kaya nga meron tayong feeling of mercy dahil we have to be merciful dahil merong mga dapat kaawaan eh. At doon na nga yung mga less fortunate. Kasi alam nyo, sino ba ang gumawa sa pipi, sa bingi, sa bulag? Sino ba gumawa? Pakinggan nyo po sa 4:11 ng Exodo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba ako ang Panginoon? So, sinasagot ng Diyos. Siya pala gumawa ng pipi, bingi, bulag, may paningin, disabled, may diferensya sa isip. Siya gumawa eh. Kung siya gumawa, may kaligtasan ba yon? Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4:10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ayan. Ang Diyos ay may kakayahang magligtas ng lahat ng tao, kahit na bingi, pipi. Pwede na mailigtas ng Diyos yun eh. Maaari sabihin ng iba, paano maliligtas yun? Mas ligtas pa nga yun eh. Kesa sa nakakakita, may matinong isip, pero kalokohan naman ang ginagawa. Yung mga mentally retarded, yung mga mongoloid, yung mga taong wala sa normal. Ano po yan eh? Parang maibibilang mong walang malayan, parang bata. Yung bata, ayon sa Biblia, tagalangit yan eh. Yung sinasabi ng Mateo 19:14, Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Tanyo, yung maliit na bata, yun nga itinuro ni Kristo, tagalangit yun eh. At yung mga katulad ng batang maliit, tagalangit din yun. 18 naman. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kailangan pala ang makakapasok sa langit yung parang maliit na bata eh. Ang isip parang bata. Di ba ganoon? Tanyo yung bata, hindi nagtatanim ng galit, hindi nagseselos. Yung bata, hindi nagsisinungaling, hindi pumapatay, hindi nangangalo niya, hindi mahala. Yung bata, nangahubot-hubat yung mga bata, walang iniisip na masama. Ganun dapat ang magiging dapat sa Diyos. Ang makakapasok sa langit. Yan pong mga disabled, parang bata yan eh. Kaya wag po kayong maawa sa ganun. Baka mas kaawa-awa pa po tayo ron. Kung tayo may tunay na kaisipan, may nakapag-aral, pero masama ang gawa natin, mas magiging dapat pa yung ganung mga bata. O kaya yung mga katulad ng bata. Huwag niyo pong pagpaguran ng isip yung kapatid. Diyos din ang gumawa ron. May awa ang Diyos dun sa mga yun.